Marami umanong nagsilabasan ng mga balita, patungkol sa nawawalang guro at beauty queen na si Catherine Camilon, sa kung ano na ang tunay na estado nito, maging ang kanyang katayuan at kinaroroonan. Subalit hanggang ngayon, ay hindi pa rin umano matukoy, kung nasaan na nga ba si Camilon, dahil hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng primary suspect na si Police Major Alan De Castro. Ayon sa ina ni Catherine, ay hindi raw umano nakakatitig ng diretso sa kanya si Major De Castro, noong nagharap sila sa preliminary hearing, kung kaya't napagtanto ng pamilya, na si De Castro nga ang mastermind sa pagkawala ng dalaga. Marami rin umanong lumalabas na mga espekulasyon at mga prediksyon, tungkol sa tunay na nangyari kay Catherine, at isa na rito ang kilalang manghuhula na si Rudy Baldwin. Na kung saan ay may nakita itong babae na inilibing sa Batangas at wala ng buhay. Pahayag ng mga netizen, na posibleng ito ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Subalit, ito ay taliwas naman sa naging prediksyon ni Jay Costora, na kilala rin bilang isang tanyag na fortune teller ng bansa. Ang pamilya Camilon mismo ang lumapit kay Jay Costora, upang humingi ng tulong na matagpuan na ang nawawalang beauty pageant contestant. Ayon kay Jay Costora, ay buhay pa raw umano si Catherine, at nakikita nito na itinago lamang ang dalaga ng mga armadong sospek. Ito ay bunga raw sa pakikipagrelasyon niya sa isang maimpluwensyang tao, na ang tinutukoy ay si Police Major Alan De Castro. Ang nakakagulat pa na balita, ay alam daw mismo ng asawa ni Major De Castro, ang ginawa nito kay Catherine, kung kaya ay dapat din itong imbestigahan ng mga kapulisan. Magkakaroon lamang daw ng cover-up sa kaso, dahil Police Major nga ang kinakabangga ng pamilya Camilon. Gayunpaman, ay makakamit pa rin nila ang hustisya, medyo mabagal nga lamang ang proseso ng kaso. Samantala, isang psychic din na nagngangalang Jassy Dagasdas, ang may prediksyon kay Catherine Camilon, sa pamamagitan ng isang tarot reading. Ang nasabing Facebook post niya ay nangyari noong ika-27 ng Oktubre, na may disclaimer para sa mga sumusubaybay sa kaso. Hindi ko po pinangungunahan ang investigasyon. Ang reading na ito ay hindi nagpapakita ng kabuuang pangyayari, o ng buong katotohanan. Ito ay based lamang sa kung ano ang nasasagap ko sa energy ng ating missing person. Para rin sa ating kaalaman, bawat readers ay may iba't ibang interpretation kaya iwasan natin magkumpara. This reading is due to insistent public demand, my followers. Kung hindi mo bet at hindi ka sang-ayon, mag-scroll down ka na lang. Read at your own risk. Indicator card and current energy ni Catherine Camilon, ay nire-represent ng oracle card na ito. Soul loss, na ang possible meaning ay powerlessness, and loss of identity. Maaaring may traumatic event na nangyari sa kanya. It might be literal na nawalan ng connection sa physical body, or she is currently in chaos. So, this might be in the future kapag napatagal bago siya makita. Maaaring as of the moment, nasa sitwasyon siya na hindi maganda. Ang mga cards na ito ay sumasagot sa tanong na nasaan siya. Ang kanyang pagkawala ay may kinalaman sa alitan at hindi pagkakasunduan. As per the Knight of Pentacles, and Six of Pentacles, maaaring ang taong kasama niya o involved sa kanyang pagkawala, ay may trabahong matatag ang pundasyon. Knight of Pentacles, ay klase ng taong pagkakatiwalaan o pinagkakatiwalaan ng karamihan. Keen observer at lohikal na tao. Habang ang Six of Pentacles naman, ay klase ng trabaho na may kinalaman sa pagkakapantay-pantay, at pagtulong sa iba. Maaaring ang taong kasama niya, ay may trabaho o propesyon na tumutulong sa iba. Anyway, si Catherine ay maaaring nasa tahimik na lugar. I can see na may pagbiyahe. Maaaring dinala sa probinsya o bundok. Sino ang kasama niya at ano ang kanyang connection rito? Maaaring may romantic connection or platonic love connection ang dalawa, kaya sumama siya rito, o napapayag siyang sumama sa taong ito. Based sa energy na nakikita ko, may gusto ang taong ito o nanliligaw. Although, sa cards, nakikita kong may gusto rin, o maaaring may chance ang taong ito sa kanya.
The connection is not just a friend. They have a deep connection. I hope na mali ako and sana, walang rape na nangyari. Pangatlo, bakit siya nawala? King of Wands means someone influential or with power, at may pagkadominante ang involved. May mga plans or major decisions na kailangan silang gawin, na naging rason ng kanyang pagkawala. I can see kasi na may isa sa kanila, ang gusto ng stability when it comes to relationships. Maaari kasing may love triangle, or may another party ang involved. This combination may indicate that the missing person's relationship involved significant decisions, possibly influenced by a dominant partner. May puwersahan din kasing naganap. I can see na maaaring as of now, ay buhay pa siya. Kaya lang nasa hindi magandang kalagayan, and hindi ito maaaring patagalin. Sa nakikita ko, mahahanap siya soon. Hindi nga lang magiging madali yung process, dahil maaaring may mga unclear leads and magkakaroon ng delays sa investigation. It might imply that the process of finding her could involve challenges and delays. The presence of the Ace of Cups hints at an emotional outcome. Siyempre, yung inaasahan ko na mangyayari ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano, ng ebidensya na siya po talaga yung mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umamin na siya sa kanyang ginawa. Sa restricted kasi, yung ano lang niya, yung galaw lang niya. Anytime na kailangan siya for investigation, nandyan lang siya. Para, di ba, ma-limit natin yung maging ano niya, mag-influence niya sa case. Nasabi din ng aming regional director na lahat po ng assistance na pwede natin i-provide sa family ay ipoprovide natin, even po sa security nila. Idulog po siguro natin sa ating admin or sa legal officer natin. With regards to that, para titingnan po natin kung ano po yung pwede nating gawin sa regarding po sa fear nila po na nakakagamit pa po si Major De Castro. Ako po ay magbibigay ng reward. Ginawa ko to noon, na-sold ko, gagawin ko ulit ngayon. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward sa makapagtuturo sa kinaroroonan ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Isa pong napakahalagang witness ito. Jeffrey Jepoy Magpantay. Kapag naituro niyo po yung kanyang kinaroroonan at hanggang sa siya po ay nasampahan ng kaso, makakatanggap po ang sino man ng 500,000 pesos cash coming from me from my own pocket. Pero ko pong sarili yan. Ayan po. Pagmasdan po na mabuting pagmumukha po ni Jeffrey Jepoy Magpantay. Para sa iba pang karagdagang mga balita ng Senior Buzz, ay mag-comment lamang po, mag-like at mag-share sa video na ito, at huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.